ang pahayag ng panaginip. Huwag na kayong umasa na may magliligtas pa sa inyo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita kahit ano pang mangyari. Basta magtiwala ka sa akin. Pwede bang tumahimik ang bata ka? Tinatangay ng hangin ang sigaw ng sino mang naaapi. Umipintig ang aking mata. Nagsasabing ipagtanggol kong lahat ng mahihina. Teka nga, sino ka ba? Ang ninja, evil charmer, Kagimasa. Ano? Kagimasa? Sinungaling ka! Ang alam ko patay na si Kagimasa! Talaga? Paano ko sabihin ko siyang bahagi yun ng kapangyarihan ng evil eye ko? Ano? Ikaw, bata. Kung gusto mo talagang may maniwala sa mga bagay na gusto mong gawin sa kapwa, isa lang ang kailangan mong gawin. Ano yun? Sabihin niyo sa akin. Tapusin sila lahat, pati na ang evil eye! Ang evil eye! Huwag mo lang basta sabihin. Patunayan mo sa pamamagitan ng pagkilos! Pinagbubuklod ng aking mata ang lahat at pinupuksa ang masamang nakikita. Ganun pa man. Mabuti ang mga matang to na nagliligtas sa mga nabibiyag. Si Ninja Kagimasa, kinikilala bilang bayani ng mamamayan. Subalit nabubuhay siya sa mga anino ng kasaysayan at patuloy na nakikipaglaban nang walang sino man nakakalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang galing talaga ni Kagimasa, no? Oo, may matututunan ka rin taijutsu sa kanya. Ha? Nagagandahan talaga kayo sa napanood natin? Seryoso ka? Bakit? Ano bang hindi mo nagustuhan sa pinanood natin? Ang hindi ko nagustuhan si Kagimasa mismo. Hindi naman kasi mahalaga kung may tiwala sa'yo ang mga tao o wala. Sa totoo lang, ano bang magagawa ng isang mahinang tulad niya? Kung tutusin, wala. Pero naging madali ang lahat para sa kanya. Tama ka, pero hindi mo maalis ang mga mata mo sa kanya. Tama, naniniwala ako na hindi talaga ganun kadali ang buhay ng isang tunay na ninja. Halimbawa na lang si Master Hokage. Alam mo kasi, yung magagandang kwento ni Papa lang ang alam nyo, hindi lahat. Oo nga pala, Boruto. Ganun pa talaga kaastig ang papa mo si Master Hokage? Ha? Kasi tinuturing na bayani ng Great Ninja War si Master Hokage. Siguro masyado siyang kalmado pag nasa bahay lang siya. Hindi ah, napakalayo ng iniisip mo tungkol kay Papa. Tanghali na siya kumagising. Baliktad siya kung magsuot ng sapatos niya. Basta kakaiba talaga si Papa. Talaga? Nung isang araw nga, inutusan ako ni Mama na dalhan siya ng pamalit na damit. Ikaw pala, Boruto. Pwede mo na lang iwan dyan. Ay, parang wala siya sa sarili. Si Master Hokage? Oo, madalas talaga siyang ganun. Kung tutusin ang buhay ng mga bayani, hindi naman talaga ganun kaganda sa totoong buhay. Hindi nga. Naiintindihan ko kung bakit naiisip ni Iwabe ang pagiging astig ng isang ninja. Pero sa tunay na buhay, mahirap yun. Kung bigla na lang susulpot sa harap natin ang kalaban tulad sa pelikula, madali lang ang lahat. Kailangan lang natin silang harapin, tama ba? Hanggat wala tayong katibayan, hindi tayo pwedeng basta na lang magsalita. Isa pa, ikaw lang naman talaga ang nakakakita ng anino. Mukhang lumalaki na ang pinsala. Oo, nagsisimula na rin kumalat sa labas ng academy. Sa tingin mo, ayos lang ba na tayong dalawa lang ang nakakaalam? Hindi ko alam. Kung yan ang pakiramdam mo, bakit hindi mo tanungin si Master Hokage? Hindi ko pwedeng sabihin. Ayoko ipaubaya to kay Papa at sa mga kasama niya. Kung yan ang gusto mong mangyari, bahala ka. Pero ang tanong, alam mo ba kung paano mahanap yung anino? Handa akong tumulong, pero kailangan mo munang alamin kung anong kailangan nating gawin. Ingat! Kage Bunshin Technique! Mas madaling mag-isip kapag maraming kasama.
Alamin natin ang lahat ng mga nangyari hanggang kanina. Una, yung nangyari kay Denki. Nung opening ceremony, may nakita akong anino sa likod ni Denki. Sinundan ko siya kung saan siya pupunta. Pagkatapos, nawalan ng kontrol ang tren. Grabe, muntik na talaga yun. Masyado akong mara sa mga bunshin mo, lupit mo. Napilitan lang ako. Wala na kasi ako maisip na paraan eh. Bigla na lang nawala yung anino pagkatapos kong kausapin si Denki, di ba? Huh? Tama, ganun nga ang nangyari. Yung kay Metal, kinailangan mo siyang patulugin. Ganun din yung sa nagwalang stalker pati na yung construction worker. Pero yung nangyari sa stalker na si Margaret, katulad din yun nung kay Denki. Ibig bang sabihin nun, iba ang naging kaso nila kay Metal? Hindi. Naging weird din sila pagkatapos sumanib sa kanila ang anino. Siguro ang pagpapatulog o isang matinding atake ang maaaring tumalab sa kanila. Ano't ano pa man, lumalabas na nakokontrol ng anino ang mga emosyon ng sinasaniban nila. Isa pa, kung pagbabasihan ng paraan ng oras na sinaniban din si Teacher Shino, mukhang hindi mahalaga kung may kakayahan man ng biktima o wala. Mabuti na lang talaga nandun si Mitsuki noong mga oras na yon. Ano sa tingin nyo? Chakra kaya yung anino? Hindi ko alam. Pero sa isang saglit, hindi nyo ba napansin na mukha siyang isang uri ng halimaw? Tama, at sigurado ako, hindi gumagawa ng ganong klaseng bagay ang chakra. Pero pagkatapos mawala ang anino, napansin ko bigla ring nawala ang chakra. Ang tanong, bakit ako lang yata nakakakita nun? Ha? Baka guni-guni mo lang yun. Loka ba, imposibleng guni-guni ko lang ang lahat. Pero ang problema, wala tayong katibayan. Ay, alam kong sinasabi mo, lalo na't ilang beses mo nakita yun. Nakakalito na talaga to. Hindi natin kayang ayusin ang problema ng tayo lang. Siguro kailangan na talaga natin kausapin si Papa. Sa ganitong oras ng gabi, hindi yata maganda yun. Importante naman ang sasabihin natin eh. Pero ayokong iasang lahat ng to kina Papa at sa mga teacher. Ganon din kay Denki at sa iba pa. Pero hindi ko mapapatawad ang gumagawa nun sa kanila. Oo, dapat lang. Pero kung sasabihin ko kina Papa ang problema, malamang sabihin nilang hindi dapat makialam dito ang mga bata. At yun ang ayoko mangyari. Gusto kong pagbayarin ng taong gumawa nun sa mga kaibigan ko gamit ang sarili kong mga kamay. Yan din ang gusto ko. Kaya kailangan talaga nating malaman kung bakit tayo nakakakita ng ganong klaseng bagay. Huh? Prinsesa ang mama mo. Saan ka ng mga hiyuga, di ba? Salamat! Baka nagising na sa'yo ang bagay na yun. Ang Byakugan ba? Ang Byakugan, isa sa pinakamataas na visual technique. Naipamana lang sa angka ng mga yuga na kilalang pinakamalakas sa Konoha, ang matang nakakakita sa lahat. Gaano ka na ba katagal dyan? Kanina pa. Base sa itsura ng mukha mo, parang alam mo naman yon. Oo, parang gano'n na nga. Ano pang hinihintay mo? Baka gusto mong magtanong ng tungkol sa Byakugan. Ano, ayaw mo? Hindi ako sigurado. Hindi mo lang alam kung saan magsisimula. Sa totoo lang, sa tingin ko wala itong patutunguhan hanggat wala kang alam tungkol sa Byakugan. Oo nga. Mukhang kailangan ko magtanong. Pero, paano kung walang taglay na Byakugan ng mata ko? Ano nga ba talaga? May mata nga ba ako na Byakugan? Totoo bang may taglay na kapangyarihan ng mata ko? Ha? Teka, nasan ako? Ha? Kinakausap kita ngayon sa pamamagitan ng iyong panaginip. Panaginip? Teka, sino ka? Uzumaki Boruto, ang mata mo ang pag-asa laban sa malaking pagkawasak na mangyayari sa darating na panahon. Ha? Ang kapangyarihan ng pag-asa ay nananahan sa kaibutuhan mo. Huwag mo sabihin sa matang to. Dahil sa matang yan, babalik natin mo ang kamalahan ng mundong ito.
ang kulay ang naghayag sa aking tadhana. Ha? Malaperlas na kulay? Ang pag-ikot ng mabituing kalangitan ang nagpalaya sa kasama na nasa aking puso. Ngayon walang sino man na makakatakas sa aking biyakogan ang mata na lulutas sa kasinungalingan. Ah! At yun lang. Kasalukuyan naming iniimbestigahan ang mga lugar na pinuntahan ni Shino at ang mga tao na kasalamuhan niya bago siya umasta ng kakaiba. Ano't ano man, mayroong mga ilang tao na bigla na lang kumilos ng kakaiba malapit sa academy. At lahat sila nag-iwan ng mga senyales na may kakaibang nangyari sa mga chakra nila. At nangyari ang lahat ng to nung oras na nasa paligid lang si Boruto? Lumalabas na parang gano'n na nga. Sa tingin mo, sino kaya ang target? Wala akong alam. Pero sa puntong to, wala kaming mahanap na motibo para maging target si Boruto. Kung ganun pala, hindi ito isang kaso ng pag-target sa anak ng Hokage. Kung pagbabasehan ng mga nangyari, malabo yun. Pakialamero lang talaga si Boruto kaya nandun siya. Walang duda na talaga nagmana nga sa akin ng batang yon. Sige, pagsasabihan ko siya. Basta, wag mo na lang sanang palakihin pa ang issue. Wag mo siyang pagalitan ng gusto. Oo, sige. Salamat sa paalala. Okay, ituloy natin ang... Okay ka lang ba? Pasensya na. Masyado ka nang pagod sa trabaho. Buti pa umuwi ka na muna at magpahinga bago pa lumalayan. Nandito na ako. Mabuti naman. Naku, Shikamaru, sinamahan mo pala uli siya. Sige, pagpahingin mo na maayos ang asawa mo, Hinata. Maraming salamat sa lahat. Huh? Ano ba yun? Si Boruto, parang kakaiba ang mga kilos niya. Ha? Mas nagliliwanag ako kaysa sa anumang uri ng ilaw. Kadiliman na higit na makinang sa ilaw. Dahil dyan, magagawa kong balutin ang buong mundo ng kadilimang nakamamatay at nakakalason. Walang hangganang katalinuhan at kagandahan. Yan ang aking taglay. Patawarin mo ako, O Diyosa ng kapalaran. Nanakawin ng aking mata ang iyong banal na pananggalang nang mas mabilis sa tumatakbong tren. Ni Kuya! Oo, napapansin ko nga. Ito na ang panahon! Para sa Genesis! Oh! Nandiyan pala kayo, Papa! May nagising sa akin na napakagandang kapangyarihan! Napakaganda kapangyarihan. Alam mo kasi... Sandali nga, Boruto. Magtapat ka. Kinuha mo ba ng walang paalam ang Scroll of Seals o anumang bagay na mahalaga? Scroll of Seals? Ano ba yun, Papa? Isang scroll na naglalaman ng mga ipinagbabawal na ninjutsu. At dahil nga ipinagbabawal, lahat ng nakalista doon mga delikadong teknik. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dyan. Saka ano pong mapapala ako ron? Wala talaga, may kakilala kasi kami noon. Hinangad niya kasi maging makapangyarihan. Kaya naman naisip niya nakawin ng Scroll of Seals. Napakasama naman niya! Huwag niyo ko isama sa mga ganong klaseng tao! Tama, anak. Hindi dapat. Walang kapatawaran para sa mga taong gumawa ng ganun. Sorry, Kalimutan mo na lang kung ano man ang sinabi ko. Siya nga pala. Ano bang sinasabi mo kanina tungkol sa natuklasan mong kapangyarihan? Ang biyakogan, Papa! Ano? Nung una pa man, bago mapalabas yun, matinding training muna ang kinakailangan ng tao nagtataglay nun. Talaga? Kailangan ng training? Kung ganun ibig sabihin, isa nga talaga akong genius! Imposible. Bakit, Papa? May problema ba? Tulad na sinabi ni Shikamaru, kailangan mo na ng matinding training bago mapalabas ang Byakugan. At walang nakakaalam ng higit pa sa akin pagdating sa pagkabata mo. Hindi ka pa dumaan sa kahit anong training. Hindi ko maintindihan. Iniisip niyo ba ngayon na nagsisinungaling lang ako? Hindi naman. May mga kaso na tulad ni Himawari, bigla lang nagisingan sa kanya. Kaya hindi natin pwedeng basta baliwalain yan. Kaya nga lang, Sa madaling salita, wala lang talaga kayong tiwala sa akin. kahit papano naman siguro, may basihan na nangyayari sa'yo. May nakikita ako, yun ang totoo! Boruto? Boruto, walang saysay na pagtalunan ng bagay na yan dito. Puntahan mo na lang ang lolo mo at kausapin mo siya. Tatawagan ko siya. Ang lolo mo lang talaga ang nakakaalam kung Byakugan nga ba talaga yan o hindi.
si Lolo o kahit sino, kahit saan sila dapat puntahan. Malamang, nakarating na siya ngayon kung saan at nakikipag-usap na. Kaya yun nga, kakausapin ko ang lolo ko tungkol doon. Maghintay lang kayo sa akin para sa magandang balita. Patutunahin ko na totoo nga ang biyakogan ko at siguradong kakainin ni Papa ang sinabi niya. Pag may biyakugan ka, makikita mo ang bali ng chakra, hindi ba? Oo, pagdating sa labanan, malalaman mo rin kung anong susunod na kilos ng kalaban mo. At makakakita ka rin ng tagos sa pader. Kung biyakugan nga talaga yun, magiging pambihira siya. Pwede ba tigilan mo ang biglaang pagsulpot? Para yatang hindi ako makakatagal sa lugar na to. At bakit ka naman hindi makakatagal? Mabuti naman ang naisipan niyo pumasyal dito, Boruto! Lolo! Himawari, nandito ka rin pala! Kumusta kayo mga apo ko? Lolo! Teka! Himawari, ang laki mo na! Masaya kami sa pagdating niyo. Ang tagal na natin hindi nagkita! Matagal tayo hindi nagkita. Kumusta, Ama? Hanabi. Nakita mo naman, masigla si Ama. Hindi mo na kailangan maging formal sa amin, Master Hokage. Mama Ken! Ako nga pala ang tita niyo! Nakakatuwa silang tingnan. Cute! Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Napakasaya ko talaga makita kayo. Tungkol to sa Byakugan, tama ba? Lolo, kasi sa tingin ko biglang nagising ang biyakogan ko. Maniwala kayo. Hayaan niyong ipaliwanag ko muna. Ang Byakugan ay isang Kekkei Genkai na pinamana sa angkan ng mga yuga. Sa madaling salita, isa tong espesyal na ninjutsu na tanging mga taong may dugong yuga lamang ang maaaring magbana. Ganun pa man, hindi lahat ng miyembro ng angkan ng yuga may kakayaang gisingin yon. At hindi lahat ng nakakagising nun may kakayaang ma-master yun. Ang Byakugan ay isang teknik ng mga ninja. Kadalasan, walang nakakagawang gumising nito nang hindi dumadaan sa matinding pagsasanay at pag-iensayo. Kailangan muna ng matinding training bago mo palabas ang biyakugan. At walang nakakaalam ng higit pa sa akin pagdating sa pagkabata mo. Hindi ka pa dumaan sa kahit anong training. Pag gumamit ka ng Byakugan, walang dudang malalaman mo yun. Hindi lang ikaw ang makakaalata nun dahil makikita yun mismo na nakapaligid sa'yo. Ganun pa man. Sa oras at ganitong sitwasyon, hindi ko masasabi kung tinataglay mo ang kapangyarihan ng Byakugan. Kaya naman, susubukan kita. Lumabas ka rito! Ako mismo ang personal mong magiging kalaban.